natin. A scrub is a guy that thinks he's fine. He's also known as a bust up. Always talking about what he wants and just sits on his broken. No, no, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, and no, I don't wanna meet you nowhere. I don't want high outside. I don't want no scrub. Scrub is a guy that can't get no love from me. Yon. First of all, ang ganda natin. First of all, we are... Mukha tayong mga tito at tita. Correct. Ako mukhang tita. Ikaw mukha kang... Ayusin mo. Mukha kang... Parang gandang-ganda ka sa sarili mo, no? Gandang-ganda ako sa sarili ko, pero feeling ko para akong parlorista na mamamalengke mamaya. I love it. Mamamalengke sa Nepa Q. It's giving Nepa Q Mart. It's giving EDSA Orense. Correct. First of all, Nepa Q. Bakit sa Q agad? Nasa si Nepa A, B, C, D, E, F, G. Merong kwento yan. I love it. Of course, may kwento yan. May kwento yan. So, once upon a time in 1960... Wait, first of all, once upon a time sa aking buhay nabali ang kamay na puno ng kulay. Nabali ang kamay talaga? Yun yung lyric? Parang yun yung narinig ko. Para siyang... Titong-tito ka dun sa, yun siguro yung narinig ko. Okay. Para siyang yung... Get along the Starbucks lovers. They call me, I'm insane. Alam mo, sign talaga yun pag tumatanda ka, like, not only did you mishear the lyrics, but you created an entirely new set of lyrics for the song. It's giving Scarlet Witch na nagbibigay ng bagong reality. It's giving walang basagan ng trip. It's giving pathological liar. Which you are. Which I am. The personification of pathological liar is right in front of your face. Alam mo, ang ganda mo dyan, mas parang feeling ko ikaw ang kakabog kay Andrea Brillantes. Andrea Brillantes na siyang bagong Tanduay calendar girl, I think. Nakita mo ba yun? Hindi ko pa nakita. Oh my God, I know kararating mo lang ng Pilipinas, but you have to look at it because there are things that you will immediately look at. Parang mas gusto kong maging milk ambassador. Oh, I love it. Alam mo yung parang may hawak kang gatas. Okay. Di ba? You've made it. You've made it. Pag isa kang, alam mo, ganito lang yan. Sa mga mommies dyan at sa mga aspiring mommy influencers, alam mo yung mga mommy influencers, ganap na ganap din sila, Sobra dear. As in, love na love nila maging nanay. Love na love nila maging nanay. Feel na feel nilang maging nanay. Correct. Pero, umattend ako ng dating event. Oo. Isang fashion event siya. Tapos puro mommy influencers. Iba yung niche nila. They're very caring. I love it. It's giving lactation. It's giving colostrum. It's giving all the vitamin Bs. Yeah. Grabe. One day I want to be a mommy influencer. Do you see yourself becoming a mommy influencer? Yes, definitely. I've always wanted to mom. Mom, which means mother of milks. I love it! Alam mo, we are channeling the titas of Philippines. Correct. Ako siguro, ako yung tita nyong ay hindi niya matanggap na meron na siyang gray hair. Mm-hmm. So, ginawa niya kalahating black, kalahating white. It's giving Dalmatian. Correct. It's giving the binary. It's giving the cerebral spheres. Correct. So you have the cerebellum and the cerebrum. Correct, diba? Oo. And ikaw, para kang yung titang very Amy Poehler, I'm a cool mom. I'm a cool mom, pero chismosa rin. Correct. I love it. Oo. Tapos, parang yung tita siya na gustong umattend ng PTA meeting not because merong i-announce na bagong policy ang school, pero makikichismis. Yes. Alam mo, pag nagkaanak ako, tapos pinatawag sa school, yung anak ko kasi bumabagsak siya sa math, oh my God, mag-e-eksena ako doon. Paano ang eksena mo? Kunwari you are in assumption, action. Teacher! What do you mean na bumabagsak ang anak kong si Summer Rain sa math? Taray. Diba? Tapos papakita ko ng balikat. Oo. Teacher! Diba? I suppose lalaki ang teacher. I don't see gender. That's why.
white and black po Correct. ang kanyang hair because it's giving non-binary. Hindi, di ba? Parang love has no gender. Correct. Math has no gender. It has integers. It has integers. It has algebraic and calculus. Correct. Alam mo, nakakatawa lang na pwede tayong maglaro ng wig. Itong paglalagay natin ng wig, parang hindi siya masyadong age-appropriate kuning. Pero dahil bakla tayo, at dahil tito na tayo, na wala na tayong pakisa sinasabi sa atin ng mga bagets, okay lang magsuot ng wig. Okay lang magsuot ng wig. Wala kayong magagawa dahil trentahin na kami. Correct. Kumbaga, yung mga decisions and choices namin na ginagawa ni Baus, wala na kayong pake. Kami ang pabebe girls. Wait lang, do you accept na tumitito ka na? What are the signs? Grabe namang atake. Hindi, I mean, di ba? Kasi, Oo, fine. Tumatanda na ako. Diyos ko. Ano ba di ba? yan? I mean, ako rin, natatanggalin ko na hindi na ako magpe-pretend na ako ay isang 22-year-old millennial dahil I am 32 already. Correct. Kunin niyo nga to. Ayan. Ayan. Pakuha po yung wig ni Cardi B. Maraming salamat po. I guess let's talk about aging. Let's talk about aging. I guess bilang bading, sobrang no joke, na-enjoy ko ang pagtanda right now. It does feel like more and more I am wearing the skin that I am supposed to wear. Ang taray, napunta tayo sa skin. O sige, ako napansin ko na tumitito na ako. First of all, syempre alam mo naman mahilig ako sa music, 'di ba? Correct. Yung playlist ng early 2000s, late 90s, yun at yun pa rin. Correct. Pagka merong suggestion sa akin si Spotify, Na bago? No. no. Doon pa rin ako sa TLC. Like, do you wanna listen? No. Doon pa rin ako sa Backstreet Boys. Correct. Backstreet Boys naman. Britney Spears. Ako naman dyan sa music, I guess tumitito rin ako in a way because gusto ko makinig ako ng Sabrina Carpenter, makinig ako ng Olivia Rodrigo. Oo. Kasi ako yung tito na parang, hindi, I will cling on to my youth for as long as I can. Correct. Diba? Oo, parang mas syempre lalo na laking tayo, Mix, laking MTV. Correct. Channel V. So parang every time na nakikinig tayo ng late 90s, early 2000s song, we also reminisce the music videos. Correct. Diyos ko, grabe. Yan ang bastion din ng kabaklaan yan. Correct. Bata tayo. What are the iconic music videos for you? I mean, of course, yung What a Girl Wants si Christina, yung tinulak niya yung lalaki, sabi niya, diyan ka, umupo ka, panoorin mo ka mag-perform with my girlfriends. Ang taray. Girl wants, oh my God. What a girl needs. Ako for me, yung kay Mandy Moore, yung Crush. Yung kumakanta siya sa building. Yeah, yeah, yeah. Ganon. Oo. Boses lalaki rin si Mandy, no? Kaya nga Mandy. Kasi man. Yun ang hindi nila alam. Si Mandy ay kalahating man, kalahating daddy. Mandy. At dahil mapagbigay siya, more. More. Yun ang hindi nyo alam. Mandy Moore is the ultimate daddy. Oo. Sabi ko sa inyo yan ang hindi nyo alam. Correct, 'di ba? Diyos ko, pero girl, alam, pag nababasa mo yung Reddit, may mga tumatawag sa atin, tito saka daddy. Tinatawag ako, girl, hindi ko pa siya masyadong matanggap. I must say na mas sa'yo nagla-latch on yung daddy. Hindi ko siya matanggap. Kasi sa akin, ewan ko dahil siguro momshi ang tingin nila sa akin. Pero nakikita ko ang mga girls and gays, meron silang sa'yo. May gusto ka nila. I mean, may desire. Anyway, but good desire. I don't wanna linger on that too much. But just the fact na tinatawag niya kong daddy, hindi ko pa siya ma-process. Bakit naman? Kasi I'm into daddies. Tapos pag ako yung tinatawag na daddy, parang, there. It makes me question every choice I have made in my life. It's defying gravity for you. Grabe. Diba? Yes. So if you will find me, look at the western sky. Diba? As someone told me lately, everyone deserves to fly. Kasi pag daddy ka, you deserve to fly. Yes. Pero masakit sa likod. Correct. Masakit sa likod. Let me open the topic kasi nung weekend, nung nasa Copenhagen ako nitong weekend. Wow, taas ng weekend nasa Cop. Okay.
That's for work. Oh. UN naman yon. Okay, the UN ambassador. Oo. Ang sarap lang masid-masid ng tao. Alam mo yun, yung parang people watching. Aha. Kasi di ba pag Europe, very pwede kang mag-coffee, breakfast ka sa it's giving alfresco. I love it. Ang sarap mag-people watching. Isa pa yung signal kapag tumitita ka. Pag gusto mo mag-alfresco, girl. Diba? Yung nakaganito ka lang, Tapos kumakain ka ng croissant. Diba? Diba? I mean, in a local setting, kunwari nasa cafe ka, Iwa ka ng pandekoko, ube pandesal, tapos sasawsaw mo sa no? Sa Milo, of course. Oo. Diba? Ganyan, no? Medyo matagal ka maghiwa, no? Matigas na kasi. Kasi nasa Pilipinas, nag-oxidize na yung yung Correct. pandesal. Yeah. Pero ako mahilig na ako sa alfresco na kasi yung mga ibang restaurants, ang iingay sa loob, ang kukulit. Yan ang hindi ko na nagugustuhan ngayon. I wanna ask the Gen Zs, may mga terms sila na hindi ko na naiintindihan. Girl, yung skibidi. Skibidi. Ano yung skibidi? 6'7". 6'7". Ano yun? Ang alam natin, 5'6". Correct. Diba? Ang alam natin, 5'6" eh. Kasi, diba, I mean, nanay ko, Bombay? hindi. Umuutang sa Bombay. Okay, akala ko sabihin mo, like, where is this going? Pero mukha akong Bombay, diba? Actually, I wanna know, ano yung, di ba meron ba? Sorry, I'm assuming meron. Okay. Kasi yung father side ko, medyo Bombayan yung itsura talaga namin. So, feeling ko, yung side ng dad ko, merong konting Indian blood. So, I'm not sure. Related ka kay Jafar? I am related to Jafar and I am related to Lion King? Mustafa? Wait lang. Ang layo na napuntahan natin! Oh. Diba? Hindi, pero kasi, ang daming yung terms na bago. Ang dami. Like, mga hinay-hinay lang mga Gen Z. Oo. Like yung it's giving, hindi, tayo ba nagpauso niya? Hindi. Ginaya natin siya. Ginaya na lang natin. Oo, yung it's giving. Oo. The vibe, yung ganon. Like yung vibe check. Saka yung mga Gen Z, like situationship. Oh, bakit parang may disdain sa mukha ko? Sinabi ko yung situationship. Napunta tayo dyan dati nung tayo ay single pa. Hi, eto na. Sige nga. Pero, syempre, pag tumitito ka na, you want assurance. Correct. You want to be secured. Gusto mo yung hindi sinasayang yung oras mo. Oo. Like, okay, magtitikiman tayo. After nun, like, hindi pwede. Pag hindi kita pwedeng ipakilala sa friends ko, tapos na, girl. Tapos na. Let's end. Pag end na. Periodism. Periodic. First of all, going back to the terms, skibidi. What is the meaning of skibidi? Gawa natin siya. So, ihimay natin yung etymology. Okay. Ski. So, baka sa nangyari to sa isang country na may snow? Japan. BD. Baka nagtitinda lang DVD sa Japan. Or maybe, ito ang wala ang Europe. When you go to European countries, ito ang wala sila. BD. Yan ang nagtataka ko. Diba? Nasaan ang BD? Punta ka ng Pilipinas, punta ka ng Japan, ng Taiwan, may BD. everywhere. BD everywhere. Diba? BD everyday. It's refreshing, diba? Isa pa yan, girl. Tumatanda ka na kapag hinahanap mo na BD. Correct. Isa pa sa mga signs, pag tumitito ka na, ang corny na ng mga jokes mo. Correct. Mga tito jokes na ang nangyayari. Correct. How's your weekend? Can you give me a glimpse kung ano ang weekend ng isang Baus Rufo? Ang weekend ng isang Baus Rufo ay bumabawi ng tulog. It's giving tito. Alam mo yan. Dahil parang yun na lang yung bawi. Kasi meron ako tinatawag na revenge puyat. Ang ganda ng term na yun. Diba? Okay, take note of that. Revenge puyat. Mga skibidi, meron ba kayong revenge puyat? Okay. Wala, di ba? Let's coin a term for that. Okay. DDS, Correct. RP, revenge puyat. Ang revenge puyat is, kunyari, 3 straight nights. Puyat ka because madami mong inaayos sa gabi, maaga yung call time sa morning. Pag natapos yung 3 days straight na yun, pag nakapahinga ka, magpupuyat ka ulit. Pero dahil gusto mo na magpuyat, manonood ka ng kung ano-anong shows. Correct. Diba? Order ka ng kahit ano. Magpupuyat ka pero dahil gusto mo. Correct. So yun yung revenge puyat.
So that's revenge puyat. And therefore, kinabukasan, Tulog. late ka nang magigising. Correct. Revenge puyat, kinabukasan, deserve. Karma. Correct. Good karma. So Correct. take note of that, mga ka-DDS. I think ang tawag sa'yo ay isang karma. Dahil isa kang nanay na mahilig sa cars. Correct. At nagpaparinig na po ako Correct. sa isa pong brand. Correct. Prelude. Ilabas nyo na. Charing! Talking about the weekend, so anyway, going back to Copenhagen nga, syempre jet lag, no? Correct. Ang hirap ng may jet lag, dear. Oh my God, jet lag. Grabe Diba? rin ang jet lag for me as somebody na, dahil nga nag-US Pag ako nag-US madalas. ka. Girl, no joke, the older I get, yung pag-recover sa jet lag, pahaba ng pahaba. At pinakamalala for me yung pagbalik. Yung pagpunta, makaka-recover ako in 3 days. Pero no joke, yung pagbalik ko, Ng Pilipinas. it takes me 2 weeks. Ang lala, dear. Ako pagbalik ko 2 days na. 2 days, 2 a.m. ako nagigising. Alam mo yung feeling kong may sumasanib sa aking bakla na multo? Na Ang pangalan ng baklang multo na sumasanib sa'yo ay? Casper. Diba? Alam mo si Casper, bading yan. Kaya nga friendly ghost eh. Friendly is a euphemism for bading. Bading. Correct. Oo. Kaya pag friendly po, your friendly neighborhood gay, Casper. Correct. Hindi po si Spider-Man. Correct. Oo. Ang hirap mag-catch up. Kailangan talaga iinuman mo ng gatas. Correct. Mainit na gatas. Mahilig ka ba sa gatas? Mahilig ako sa gatas. Mahilig ako manggatas. It's giving milker. It's giving milker. I love it. I mean, milk is very important. Oh my God. Alam mo, speaking of gatas, meron akong favorite na dessert na gawin. Champurado. Oh. Powdered milk. Okay, just go. Di ba pag walang evaporada, pag walang kondensada? Correct. Pag pecha de peligro. Hindi, pero powdered milk lang. Hindi, pero mas Yeah. malasa kasi. True. Ako ginagamit ko nun Coffee Mate. Coffee Mate. Coffee Mate sa champurado. Talaga yung wait, yung Coffee Mate kasi take note. May ano yan sachet ka or yung ganun talaga? Yung parang Sachet tayo. sachet. Third world country tayo. Sachet. Oh. Diba? Sachet. Bakit? Sa SNR ba kayo bumibili? Hindi, sa tapat. Sa tapat, sa suking tindahan. Kay kay Aling Rose. First of all, the name of the tinderas. Oh my God. Let's talk about the name of the tinderas. Kasi Yung tindera sa tapat namin ng bata ako, si Ate Rose. Yun yung pangalan. Ate Rose. Ate Rose. Okay, let's talk about the sari-sari stores. Okay. The sari-sari stores opened a lot of doors for the Philippine economy. Correct. Okay, yan ang nagpapatakbo ng ekonomiya ng barangay. Correct. Pero meron kaming tindahan na binibilhan na every time doon kami bumibili, ang sungit-sungit. Oh my God. Ang pangalan niya Aling Mirna. Mga Mirna. Pag Aling Mirna ang pangalan ng tindera ninyo, Tigang. masungit at tigang. Okay, si Aling Mirna. 'Di ba? Kung tayo tumitito, si Aling Mirna tumitigang. At tumitita na si Aling Mirna. Correct. Sabi ng mga batang to, ang dami yung binibili. Tsaka si Aling Mirna kailangan niya ng milkshake that goes to the yard. Correct. Can you continue the song? My And milkshake brings the boy to the yard and they're like, it's better than yours, they're right. Oh my God, alam mo bang pinasikat ulit ng Cat's Eye yung song na Milkshake because of a Gap ad? Oh my God, totoo. Oo, sobra. And marami nagsasabi na ang market ang susi sa success ng Cat's Eye. Dahil after nila mag-concert sa market, 'di ba, nag-VMA sila and now Grammy nominated ang Cat's Eye. Grabe ang Cat's Eye. Cat's Eye, you are the bastion of Filipino music. Correct. Mga pinainom ng Bear Brand yan nung bata sila. Correct. First of all, the word Bear Brand. Correct. Market, M&M. Pero ito, BB. BB. Bear Brand. 'Di ba? Kung merong Bulgogi Brothers, merong Bear Brand. And you know what? The iconic logo of Bear Brand, na bear. yung bear, Correct. it's giving cartoon character. Correct. It's giving mascot. Alam mo, yan ang gusto kong yan ang gusto kong i-propose sa Nestle Philippines. Go. Kunyari Or sa manawagan ka sa Nestle. Or sa Switzerland office nila. You know how to speak in Swiss, right? Chocolate, Milka. Dapat naggawa sila ng series ng Bear Brand Correct. na ang center ay yung characters Ng bear. Of Of course, obviously, yung bear na to ay bakla. I suppose. Correct. At ang pangalan niya Ay Hilvrov. Hilvrov. Kasi Swiss. Oo. Tapos Diba? ang nanay niya si Mirna. Yes.
Hilbrov and Mirna. Anong apelido nila? Dimakali. Dimakali kasi half Filipino, half Swiss. Filipina. Oo. Sa Vevey, Switzerland, ito nangyari. Oo. Kailangan gawa nila ito ng series. Correct. Tapos si Miss Rachel ang host. Correct. 'Di ba? Can you say Bear Brand? Ganda. Diba? So yung Bear Brand, tibay na mas pinatibay, pero ang iconic rin nung choco na gatas na choco. Mama, it's giving mind F. Gusto kong kausapin yung brand manager Correct. ng Like, Switzerland. Diba? Paano nangyari ang copywriting na choco na gatas at gatas na choco? Correct. Saka tipong, wala na bang ibang options? Pero alam mo, ang pakiramdam ko dito, Bausi, is nagkaroon dito ng Johari window. Correct. Gatas na choco, choco na gatas. Okay, so eto yan. Matrix yan. Okay, matrix yan ha. Choco, gatas, gatas, choco. When you look at this, parang Johari window yan. Number 1, things that you don't know pero others know about. Correct. Yung isa naman, things that others don't know that you also don't know. Correct. And then the other quadrant is things you know and things that they know. Correct. Tapos yung last quadrant is others. Others. Yes. 'Di ba? Grabe yun. Nakaka-mind meld siya eh. Nakakaloka ang mga Johari window one. Oo. Is it milk chocolate or chocolate with milk? Correct. Diba? Diba? But also yung tanong na choco na gatas na choco, it's giving memory gap. Ano ba talaga? It's giving memory gap na para bang pagka umattend ka ng high school reunion, tapos na-meet mo yung valedictorian nyo, inaalala mo, anong pangalan nga ng valedictorian namin? Correct, diba? Diba? O yung mga tito mo, kaninong anak ka nga ulit? Oh my God, nakakatito. Diba? Kaninong anak ka nga ulit? Wait lang, sa batch mo ba ng high school, I'm sure marami nang may anak. Oo. Nai-invite ka ba sa binyag? Hindi, takot sila sa akin. Charing. Hindi pa ako nai-invite. Okay Really? naman. Kasi I'm bad with names because of memory. Ako ay more of kasal. Ah. Mas na-invite ako sa kasal kaysa sa binyag. Tapos, paano mo inaalala yung pangalan ng mga tao? Hey sis! Yun yung sinasabi ko. Correct. So, pag in-address ka na ng sis or me, hindi po yung term of endearment. Hindi ka nila kilala. Hindi ka nila kilala, hindi nila matandaan ang pangalan mo. Correct. Yun ang katotohanan. Correct. Yes, yun talaga. Oo. Saka ikaw, alam ko, pag nagpa-park ka, dear, pinipicturean mo yung parking slot mo. Oh. Grabe ka, ba't mo binubunyag yung sikreto ko? Porket hinatid kita sa Rockwell, tagang pinicturean ko, di ba? Tapos yung hawak ko sa cellphone, hindi ganon. Correct. Pag ganon, my dear. My dear. Oo, nakakaloka. Diyos ko. Anyway, alam mo yung memory gap na yan, kailangan po ninyo yan. Correct. Hindi nila kailangan. Sorry. Hindi pa kasi ako tapos eh. Tignan mo, nagme-memory gap ako. Correct. Kaya kailangan ko ng Bear Brand. Yung ibig kong sabihin is, kailangan nyo yan i-address. Mm-hmm. Kailangan nyo ng Torin. Torin. Oh my God, Torin. First of all, drag queen. Boom Torin. Boom Torin! Hindi mo akalain na itong si Badin. Oh. Oh, Diba? Torin. First of all, that vitamin, parang siya yung valedictorian ng high school na cheerleader din, but at the same time, president ng math club. And at the same time, may jowa. At ang jowa niya ay taga? Uste. Ay, Uste. It's giving UST. Yes, I believe that's what it means. And ano kayang course niya sa UST? Nursing. Oh my God, alam mo ba, pumasa ako ng nursing? Bakit hindi ka nag-nurse? Kasi sabi nila, di biro maging nurse, dapat mauna sa sakit. Chill, galit sa sakit, may malasakit. Now available ang suking tindahan. ACS. Parang nakakalason yan. Charing. So anyway, yun lang, pumasa ako ng nursing sa UST. Pumasa ka ng nursing. Ikaw, anong ibang course yung naano mo? Psychology. So naging pasyente mo dapat yung sarili mo. Oo. At saka nag-psychology ako, I am now a certified pathological liar. Nag-psychology talaga, pero ang talagang first choice ko, broadcast. Correct. Ilang beses mo nga na-mention yan. 'Di ba? Now what I like to talk about also is the reunions. The reunions. Kasi bare months na. Yes. Number 1, hindi mo naaalala ang mga
pangalan nila. Pangalan ng mga pinsan, ang hirap niya alalahanin. Diba? Number 2, tumatanda ka na rin kapag hinuhusgahan mo na ang mga handa sa reunion. Oo. Parang, igado na naman. Reliano na naman. Diba? Correct. Hinuhusgahan mo yan. At the same time, pag tumatanda ka na rin kapag napapagod ka na sa padamihan ng accomplishments tuwing reunion. Alam mo yan ang kailangan ng itigil ng mga Pilipino when it comes to reunions. Yung parang, ano ng mga nabili mong kotse? Wow, parang specific yung pag-aatake sa'yo Di kaya so nabili mo na yung kondo. Ayoko ng ganon. Parang, let's stop that. Correct. Dapat ang mga tanong nyo is, napanood mo ba yung bagong video ni Queen Yasmin? Ganun lang. Ganon. Oo. Or di kaya ang magandang suggestion dyan, balita ko, magaling ka na mag-Zumba ngayon. Di ba, dapat word of positive. Correct. Yung parang, balita ko, marunong ka nang lumiyad. Kasi, kasi may tibay na May tibay. Pinatibay na yung likod mo. Pinatibay na. Correct. Or dapat, balita ko, binreakan mo na yung toxic mong ex. Ganon. Or di kaya, balita ko, namana mo na yung lupa. Magkano tayo dyan? May hatian pala. Alam mo, yung mga hatian na yan, wait lang, alam mo, napansin ko sa mga younger individuals, parang napapansin ko, hindi uso sa kanila yung hatian ng trabaho. Talaga? Kasi my sister mentioned to me na meron daw silang group project. She is senior high school now. Mas gusto niyang akuin daw yung task. Tayong mga millennials, di ba minsan parang may hatian, eto sa'yo ha, eto ang toka mo, ganyan. Correct. Or tayo mga millennials, gusto mong gawin yan? Go! Oo, di ba? Parang gusto mo akuin yan? Sige, push mo na. Yun din. Pag tumatanda ka na kasi tipong, alam mo, dear, tapos na ako dyan Oo. Di ba? Efficient ka na sa time mo. Oo. Di ba? Tapos yung mga word na, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Correct. Diba? Alam mo yung mga words na yan, saan ba nanggaling yan? Sino nagturo yan sa inyo? Galing siguro yan kay Ate Mirna. Kay Ate Mirna at kay Teacher Jorcel. Teacher. First of all, Teacher Jorcel. Yun ang totoong matibay ang likod. First of all, si Teacher Jorcel, siya ang ng G-Force, di ba? G-Force, correct. Sa bagay, Jorcel. Hambam! Ganun siya, di ba? Paano? Hambam! Si Teacher Jorcel. Bam! Correct. Taray. Pasabog. Teacher Jorcel. Diba? Diba? Si Jorcel na kapatid ni Rosel Nava. Correct. Yan ang hindi nyo alam. Correct. Magkapatid yung dalawang Si yan. Jorcel, si Rosel, saka si Meryl Soriano. Lisel Martinez. Correct. Yan, half-sister sila. Yes. Oo. Ang dami naming inuungkat, go, Shake Body Dancer. Maricel Soriano. Maricel Soriano, 'di ba? So Jorcel, you have Maricel, Jorcel, Lisel and Rosel. Yan ang apat na sangre ng gatas. 'Di ba? Yan ang bumubuo. Siya ang vitamin B1, B2, B3, at si Miss Maricel ang taurine. Diba? Yung mga vitamins na B1, ilan kaya sila? Hanggang B12 yan sa pagkakaalala hanggang ko. B12. Hanggang Ang B12. dami, no? Parang Oo. K-12. Parang K-12 yan. Pero sa katotohanan, mga bading yung mga vitamins na yan. Correct. Ang bakla Oo. ng lahat ng vitamins. No? Parang Taurine, choline, choline, ano pa ba? lycopene. Astaxanthin. Diba? May mga ganun pa Score. no? Ang babakla ng mga vitamins. Oo. Meron diba? pang riboflavin. Correct. My God. Robitussin, dextromethorphan. Si dextromethorphan, alam mo ito yung friend mong bading na Hermione Granger. Alam niya lahat. Totoo. Pero si amoxicillin, Correct. siya yung friend mo na salutatorian pero Malande. malande and aspiring maging valedictorian kaya nung graduation hindi umattend. Correct. Wait Nag-eksena lang. siya. Wait lang, first of all, may kikwento ako. Kwenta mo na. Nung high school ako, yung salutatorian namin, hindi umattend ng Oh graduation. my. Dahil gusto niya siya yung number 1. Dahil she was expecting that she is the valedictorian. Oh my God. So, naging issue yon. So, natuloy yung graduation? Natuloy yung graduation, pero nung graduation day, hindi siya pumunta ng marcha. I love it. It's giving pick me girl. It's giving pick me girl, it's giving kulang sa gatas. Kulang sa gatas. Pero wait, I hope she is doing well now. Correct. Kasi wala siyang social media footprint. Hala. Oo. What if ni-recruit pala siya ng CIA at now isa na siyang spy?
Which means, CIA? Charuterang, inggiterang, akla. Correct. Yes. That's the meaning of CIA. Yes. Kaya kayo... Kaya I'm sure lahat tayo may kilalang CIA sa buhay natin. Marami tayong CIA sa ano natin. Correct. Sa mga buhay natin, ano? Correct. Alam mo yung mga CIA na yan, kailangan sa kanila, binibigyan ng leksyon. Correct. Oo. Speaking of leksyon, ngayon na tito ka na, sorry, in-endow ko na sa'yo, tito ka na. I am. Ano ang bagong life lesson na mas ini-embrace mo right now? Right now, very important ang peace of mind. Peace of mind. Oo. Feeling ko peace of mind is the most expensive thing now in the world. I love it. It's not coffee, it's not gold. It's peace of mind. Kasi di ba pag may peace of mind ka, parang kampante ka, you are zen, ikaw. Ako right now, I am trying to take things slow. Medyo papunta rin sa peace of mind. Kasi pag tumatanda ka na, parang binibigyan ko na rin yung sarili ko ng grace na okay, baka hindi ko kaya mag-accomplish ng 15 tasks today. Baka 2 lang talaga. Oo. Diba? Oo. Parang minsan kasi dati nakaka-pressure pagka meron kang checklist, gusto mo at the end of the day, lahat na-checkan. May office mate ako na ganyan dati sa advertising. Yung, syempre pag start ng day, pareho kayo gumagawa ng to-do list. Tapos siya na-accomplish niya lahat ng bullet points niya. Tapos ako sobrang hindi ko nagagawa lahat. Sorry na bullet points. Nakaka-pressure. Oo. Pero alam niyo, pagka tumitito na kayo, tumitita kayo, you have to accept the reality. Correct. Na meron talagang mga tasks. Correct. Na hindi nyo matatapos talaga lahat. Correct. Pero pag tasks ni Big Brother, yun ang kailangan yung i-prioritize. Correct. First of all, let's talk about Pinoy Big Brother. Si Big Brother, BB, inspired by Bear Brand. Yeah, yun po talaga ang meaning niyan, si Pinoy Big Brother. Wait lang, kasi may bagong season ngayon ng Pinoy Big Brother, di ba? Hindi ko nakilala yung iba. I mean, lahat sila hindi ko nakilala. Even yung previous ano. What are your thoughts about Pinoy Big Brother? Ang lakas niyang parang feeling ko ang tanda ko na kasi hindi ko rin alam yung pangalan nila pero yung mga best nila alam ko. Sa Big Brother yan, pero hindi ko alam yung pangalan nila. Kasi ang nasubaybayan kong Big Brother, yung batch ni Kim Chu, ni Rico Barrera. First of all, Rico Barrera, friend of the pod. Yes. Oo. Yung time ni Wendy, yung time ni Nene. Di ba si Nene na naging big winner nung season 1? Yeah. Tapos si Rostom Padilla, tsaka si Keanu Reeves. Yan lang yung mga nasubaybayan ko. Pero yung mga bago ngayon, hindi na. Correct. Pero ganoon talaga, pag medyo kumukyonders ka na. Pero parang feeling ko din, pag kumukyonders na maaga ka nang gumising, ikaw, ang aga mo gumising, 5 a.m. Yeah. Kailangan maaga gumising kasi feeling ko, kapag tumitita ka na, you want to accomplish everything. Pero parang, iba naman yung differentiation niya kapag meron kang mga bullet points na gusto mong checkan. Pero ako naman, feeling ko lang, whenever I wake up early in the morning, parang unproductive. Gets ko yan. And feeling ko malapit mo na ako ma-impluensyahan kasi alam mo naman ako gumigising ako 11 a.m. Pero pag may mga shoot days tayong ganito na medyo maaga, I wake up at 7, tapos ang saya pala na pag medyo tahimik pa lang yung mga bagay-bagay. Yeah. From 7 to 9 a.m. parang ang peaceful ng mundo. Tapos pagdating ng 9:01, meron ka ng 57 Viber notifications. Galit ka na ulit sa mundo. Galit ka na sa mundo. At gusto mo nang mang-away. Correct. Diba? Gusto mo mang road rage. na wag po ninyong gagawin kasi mali po ang mang road rage. Correct. Alam mo, isa pa yan sa sign of aging. Kapag alam mong may rage ka, because sabi nga sa Inside Out, diba, meron kang anger, kailangan mong mag-hold space for that. Correct. Pero nilalabas mo in more productive means. Kunyari, pag nagalit ka sa car, sisigaw ka sa loob lang ng sasakyan. Hindi ka nabubusin na ng 20 times. Wag mo na buksan yung bintana mo, te. Naghamon ka pa ng away. Bawal yun. Diba? Uminom ka ng gatas. Correct. First of all, do you remember the teleserye Gata Salvaje? The name, yes. Pero the premise, not so much. Hindi ko na rin matandaan. Again, matanda na tayo. Memory gap. Okay, di ba? Yan ang problema pag tumatanda, pag tumitito. Hindi mo na maalala pati premise. Pero tanging ina, lahat tayo kabisado yung premise ng tanging ina. Di ba? Diba? Na si Ai namatayan ng asawa ng 4 na beses. Correct. Again, naalala mo pa ba? Naalala ko pa. Naging presidente pa siya. Naging presidente pa si Ai de las Alas sa Tanging Ina. Correct. And nakakatuwa lang na lagi tayo nag-reference ng Tanging Ina. And eventually, pag naging ina tayo,
Diba? We are lactating. We are lactating. Let's say meron kang 10 anak. How will you Yes. care for each one of them? Anong mga ipapabaon mo sa kanila before they go to school? First of all, I will make sandwich. I love it. I will make sandwich talaga. Aha. And then pababaunan ko sila ng banana. Wow. And pero bago sila pumasok sa school, kailangan nila uminom ng gatas. Correct. At ang gatas ay? Bear Brand. Correct. Bear Brand ang gatas nila because tayong nanay, ang gatas natin, Bear Brand Adult Plus. Dahil kapag adult ka na, kailangan mo ng plus. Correct. Plus sa tibay ng katawan, plus sa tibay ng memory. Correct. And plus na Tibay ng loob. tibay ng loob. Kasi when you are adult, you have to be firm with your decisions. Yes. Diba? Parang ako, feeling ng tao lagi akong galit, pero no, I am just firm with my decision. Kailangan firm siya. Correct. Parang ako, akala ninyo masungit ako. Pero no, I am just gentle. Correct. Because I am adult. Correct. And you are plus. And I am plus. Yes. Because when you are plus, you are not subtracting. Or multiplying or dividing. You are adding. Adding. Yes. For your immunity, for your health, for your family. Yes. At dahil dyan, Baus, When you are an adult, you're always ready. ang mahiwagang gatas! Diba? Bear Brand Adult Plus. I love the color right now. I love the color right now. It's giving blue. Aha. It's giving tibay ng katawan at tibay ng isipan. Aha. Also, Bear Brand, baka naman sa sunod yun na packaging refresh, baka kami dalawa na yun nandito sa Oo. diba? Alam mo, Ilagay nyo na yung mga bakla sa packaging. alam mo yun ang kailangan nating i-revolutionize Correct. when it comes to advertising products. We need to put characters and personifications. Correct. Diba? Oo. Taurine Health and Brain Function. So, para sa'yo talaga to eh. Pang-aatake nila sa'yo to. Oo. Diba? Tibay katawan, di ba? Vitamin C, D, calcium, protein. Aha. And it's a powdered milk drink. Correct. So, pwede po ninyo itong papakin. At pwedeng ilagay sa champurado. Alam ninyo, may naalala ko ha. Nung bata ako, pagka wala kaming mainit na tubig, ang gagawin ko lang, powdered milk, and then, siguro mga 3 grams ng sugar. Okay. Hahaluin ko lang yan. Okay. And then, papapaking ko. Ay, hilig ako magpapak niyan dati. Yung powdered milk saka powdered chocolate milk. Oo. Iba, no? Iba. It's giving batang mataba. It's giving... It's giving 90s kid. It's giving batang mataba talaga. Sobra. Nung 90s tayo, I remember you've mentioned DEX. Yes. Which means... Department of Education, Culture, and Sports. Yes. Pero ngayon naging siomay na siya. Diba? Meron na siyang haka. Yun ang character development. Yun ang character development. Correct. Siguro ang sabi ng presidente, hindi, wag na natin gawing DEX, gawin niyo siyang siomay. Dinefunk siya, ginawa siyang DepEd. Pero since you've mentioned DepEd, I remember Math Tinik. Math Tinik. Ano pa ba? Sineskwela. Sineskwela. First of all, ano pa ba? Tawag dito. Hiraya Manawari. Yes. Merong isang cartoons na si Lolo Alp. Wait lang, sa Channel 4 ba to pinapalabas? Channel 2, si Lolo Alp, yung merong meme na tinulak niya yung nasa wheelchair. Ito ba yung pang-English lang? Parang yun ata yun. Karen's World? Ay, hindi. Forgot. Okay, kasi Again, we are old. we are old. Yeah. Pero alam nyo, remember when Dex was there, grabe yung mga TV shows nung 90s. Correct. 'Di ba? So you have Sineskwela related to science. Saka noong 90s and early 2000s, S Club 7. S Club 7. Don't Stop, Never Give Up. Don't stop, never give up. Uminom ng gatas tuwing umaga. Ang Don't Stop, Never Give Up, ang prerequisite ng Bop to the Top. Bop to the top, bop to the top. Tapos 18s. Do you remember 18s? Favorito mo yung 18s. Oo, favorite ko yan. Also, Jump 5, if you're familiar. Yes! Oo. Ang TV. Ang TV, 4:30 na. Ang TV na. First of all, napaka-iconic nung 4:30 na ang TV. Correct. Diniscuss natin yung sa lie detector episode, di ba? Oo. Bakit 4:30? Ang galing din nung nag-isip, no? Ang galing nung nag-isip. Feeling ko, yun yung oras na pinagalitan siya ng nanay niya. Correct. Di ba? 4:30 na, umuwi ka na. I'm sure yung nanay na yun na masungit ay si Aling Mirna. Na may-ari ng sari-sari store. Correct. Na pag umutang ka, magagalit siya sa'yo. At ikakalat niya ang chismis sa kapitbahay. Hoy, alam nyo ba? Itong kapitbahay ko umuutang.
Umuutang na naman ng sardinas. Correct. Sardinas. Oh. Tapos yung mga bubble gum, no? Pintura bubblegum. Yaki. Yaki! Bazooka. My God! Yaki. First of all, kapag yaki at nakatatlong yaki ka, Yaki ka talaga. yaki ka talaga. Oo, yes. Parang puro asim ka. Correct. Di Oo. ba? Pero pag pintura, no? Uy, bakit naman yung bibig mo? Di ba? Ay, nagpintura kasi ako. Diba? It's giving Gen Z lip color. Tsaka yung lips na Lips na candy. Diba? Diba? Yan ang yan ang nagbigay ng pugay. Correct. Sa crepe paper. Anong lipstick mo? Crepe paper. Mga iconic school supplies, crepe paper. Crepe paper. Ano to yung Protractor. protractor? Tapos ano yung protractor ba yun ilalagay mo sa gitna tapos may paikot na pag geometry yung subject nyo? Compass. Compass yata yun. Compass ata yung pangalan. Oo. Ruler. Siyempre yung mga Ang dami kong nabaling ruler noon. My God. Bakit nababali? Grabe. Parang Hindi. Sorry. Curious ako. Ba't nababali? nababali ko siya na nasira sa bag ko. Oh my God. Naalala ko pa nung hindi ko na kung nakwento ko na to again. Oo. Tanda na tayo. Nung grade 3 ako, so like every quarterly exam, laging tinatanong ng nanay ko, anong score mo sa test sa science, sa English? Pumasok na lahat ng subjects except yung math. Tapos kasi bumagsak ako sa math, tapos nakita nila na nasa bag ko, hindi ko pinakita yung exam sa math. Pinagalitan ako. Hindi ko alam kung pinagalitan ako dahil tinago ko na bumagsak ako dun sa test or dahil bumagsak ako sa test. Alam mo, ugali natin yan, no? Pagkabagsak tayo sa mga exams, tinatago natin yung test paper. Correct. It's giving stay in the closet. Oo. It's giving your secrets are not safe. Correct. Kasi makikita yan ng nanay mo pag binulwak niya yung bag mo. Tapos yung nanay ko din, alam mo ba, talagang pinupupok niya kami sa math nung bata kami. As in yung nagma-math drills kami pag weekend, gumagawa siya ng equation. Tapos pag hindi namin nakukuha, naiiyak kami. Oo. Tapos meron talaga ako very vivid memory na sinusolve ko yung problem tapos may luha dun sa papel. Oo, tapos yung tanong 5 plus 3. Hindi totoo kasi, di ba? 5 plus 3, ilan? Diba? Tapos may mga example. Very Kuya Will yung mga nanay natin noon, no? 5 plus 3! Oo. 5 plus 3! 8! Tapos yung mga anyong lupa. Oh my God! My God! Bundok, burol, talampas, Ano pa? Oh my God. Ano yung anyong tubig? karagatan, Lawa. Ilog. burol. Dagat, dear. Ay, sorry. Lupa pala yung burol. Correct. Sorry. It's giving sibika at kultura. Yeah. It's giving araling panlipunan. It's giving love your own. Piliin mo ang Pilipinas. Sa panahon ba ngayon, pinipili mo pa rin ang Pilipinas? Oo, kahit masakit. I think pag nagta-travel tayo, marami tayong realization Yes. about our country. Correct. Number 1, why? Diba? Yun lang. That is a whole question in Yun na itself. yun eh. Why? Why? Also, how? How? And then, mapapatanong ka sa sarili mo, pagbalik mo ng airport sa NAIA, when? And then, pag nakita mo na ang saklap-saklap ng paligid mo, sabihin mo, who? Who? Tapos, syempre, dahil may coping mechanism ka, sasabihin mo ulit, where? Diba? Where to go again? Tapos, pag pinush ka into a corner at binuli ka, sabihin mo, where? It's giving memory gap. Memory gap. Again, it's giving memory gap. Pero dahil nga itong episode natin ay medyo personal sa atin, no? Totoo. Dahil talagang nagtitohan at titahan tayo. 'Di ba? Yes, may mga bagay na like hindi na kaya ng likod natin. Maaga na, maaga na tayong natutulog. But at the same time, parang feeling ko din, marami tayong empathy now. Marami tayong empathy now and yun yung napansin ko. Yan ang mas kailangan ng Earth ngayon. Correct. Empathy. Yes. Like, kunyari, nung bata ako, naiintindihan ko talaga si Princess Sarah. Pero ngayong matanda na ako, putya, gets ko si Miss Minchin Girl. Oo. Ang daming bata nun, ang iingay nun eh. Correct. Oh. Tapos parang sa Devil Wears Prada, gets ko kung bakit ganun yung reaction ni Andy pag napapagalitan siya ni Miranda Priestley. Pero ngayon, gets ko na eh. Gets mo na eh. Gets ko na si Miranda. Diba? Tayo na talaga si Ate Mirna ngayon.
Gets ko na si Miranda, bakit siya ganon? Diba? Nagigets natin yung mga tao eh. Parang wake up 6, she's just doing her job. Yeah. Ganon. Aside from that, napansin ko din na tayong mga adults, we choose our battles. Yes. Efficiently. Parang mamimili ka lang ng tatapatan mo. Correct. May ganon. Diba? It's either tatapat ka sa kaliwa or tatapat ka sa kanan Or mag-walk out ka. or mag-walk out. Alam mo, I guess yun ang eventually gusto kong ma-master. Yung the art of walking out. Feeling ko yan yung ultimate tita move eh. Yan ang ultimate tita move. Diba? Ultimate tito move yan. Oo, walk out. Walk out. Alam mo yung mga mayayaman, pag Correct. nag-golf sila, pagka hindi nila na-close yung deal, they don't say bye-bye. They just walk out. Correct, diba? Or yung meron kang one-liner, tapos mag-walk out ka. Kunyari meron kang reservation sa restaurant, tapos hindi binigay sa'yo, sisigaw ka na, you know what? We will take our money elsewhere. Walk out. Ganon. Diba? Or di kaya pag hindi ka napautang ni Miss Mirna, Ay. hindi, wala! Okay. The art of walking out. The art of walking out, yan ang kailangan i-master ng mga matatanda. Correct. Ng mga tito at tita. The art of walking out. Kasi yun ang ultimate choosing your battle eh. Mag-walk out ka. Tsaka pag nag-walk out ka, may tibay ka. Correct. Kasi meron ka ng paninindigan. Correct. Alam mong pinipili mo ang sarili mo. Correct. I'm choosing myself. Diba? And I hope I was able to mend the things that hurt. Why don't you tell me where it hurts now, baby? And first of all, tell me where it hurts. It's giving general checkup, First of all, MYMP, which stands for make your mama proud. Yun yung original. Yun yung original. May bagong version ng MYA. What is the bagong version? Make your madrasta Proud. So, hindi siya masyado na bago. I think the P should be changed to permanent. Permanent. Make your madrasta permanent. Para to sa mga iskabetseng gustong ma-promote. Correct. Diba? Para to sa mga igado na gustong ma-promote. Lalo na sa mga may issues with their stepmoms. Correct. At gusto nyo magstay sila sa life ninyo. Yes. But, papayag ka bang maging isang stepmom? Yes. Okay ako. Okay ka doon? Okay ako. Like, kunyari, let's say, as a tita na stepmom, okay, merong anak yung jowa mo, ayaw nila sa'yo. Like, nire-resent ka nila. How will you convince them to give you a chance? Alam mo, simple lang yan. Aha. Sabi nga nila, di ba, the way to a man's heart is the stomach. Correct. Or the food. Correct. For me, it's the milk. Pagtitimplahan ko ng gatas every night. Yung mga bata. Yung mga bata. Iba yung, it's very motherly eh. Pag nagtitimpla ka ng gatas, or pag nag-serve ka ng breakfast, Correct. yun ang gagawin ko. Eh, paano pag sinagot ka ng bata? Sabi sa'yo nung batang bakla, Mm. na anak mo na, hindi mo kami madadaan sa gatas-gatas! Hindi ka ang tunay naming ina! What will you say? You are weak. That's why here's the milk, so you can be strong. Ganun ang mga linyahan. Sabay walk out sa bata. Walk out sa bata. Diba? Tapos dabog ng pinto. Oo, ganun. Ganun! Tapos pag kinabukasan, pag nanghingi ng baon sa'yo, wag mong bibigyan ng baon. Sabihin mo sa, kunyari, pag lalapit sa'yo yung bata, tita, no! 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 Pwede kami, no! No! How dare you? Inawa yung bata. I loved your father. And then you are doing this to me? I do not deserve this! You are just a child. You know very little about the world. Diba? Tuloy mo. We are one. We are one. Sabi ng bata, what the fuck? Because yun, Oh. doon ang galing ang lyrics Ng Backstreet Boys. No, yung become young citizens of the world. We are young. We are young. Tapos, kunyari,
mahaba tong scenario na to eh. Oo. Eventually, nag-soften up na sa'yo yung mga stepchildren. Nag-soften, Sabi kumbaga nila, maluwag na yung loob. Tita, you're the best. We love you more than our original mom. Ang sabihin mo, no! Sabihin ko, no! Because I deserve better. Tapos sasabihin ko dun sa mga bata, sa totoo lang, ako talaga ang totoo niyong nanay. Nag-skit lang tayo ako ang inyong stepmom. Ang ganda nun. Mag-iiba yung character development ng mga bata. O, tapos yung pala, ire-report ng bata, ikaw sa Bantay Bata. Bantay Bata tsaka DSWD, Oo. which means Department of Satire with parodies. Diba? Yun ang DSWD. First of all, DSWD, ano bang job ng DSWD? I think it's best that we Google it because if we make a job description for DSWD, this might be the last podcast we make. I believe DSWD is the bastion of social welfare. I love them so much. I love them so much. It's giving 4 P's. Which stands for Perseverance, patience payments, and protractors. kasi doon mo makikita merong school supply, merong Air supply. air supply, merong protractor. Correct. So merong measurements. Yes. You mentioned mga sections sa school. Ano ang mga sections mo nung high school ka? Nung first year ako, 1 piece. Tapos yung second year ako, 2 modesty. So yes, ang aming street name nun ay Tumod. Nung third year kami ay Joy. Okay. At nung fourth year kami ay Humility. Ikaw nung high school. Nung high school, well, kasi the school, it's more of the trees. The trees? Yeah. Wow! So first year, Molave. bakla yung Molave. And then- Makoy Averilia, Molave! and then the collab, kasi in my school, there are only 2 sections. So, first year, Molave, and then the other section is Yakal. Yakal. And in Yakal, it's all the hoonigans. The hoonigan. It's all the bullies there. Charing. So, Molave, all the smarts. So, sa Molave ako. Second year, Giho. Giho. It's giving kabaklaan again. It's yung una, Twink. Yung second year, Twonk. Twonk. So, I must say, sa high school ko, puro ako star section. Correct. So, yung third year, Apitong. Apito. Pabakla na pabakla, dear, yung mga section nyo. Tapos nung fourth year, ano na? Nara. Kasi the other section ng fourth year, mahogany. Mahogany. So, it's all trees. Pero, nung elementary, sa Catholic school kasi ako, grade 6, Our Lady, basta mga Our Lady kami. Ako naman nung grade 6, transferee kasi ako eh. So nung first quarter, 6 Damascus. Dahil ako yung top student agad nung, kasi ganun kapag transferee ka, ilalagay ka muna nila sa, pagbaga trial period. Correct. Ako yung pinakamagaling nun. Na nilagay ako sa 6 Nazareth. Ang taray, no? So, ako napansin ko, pag mga hindi kilalang saints, usually nandun yung mga bully. Pero pag kilalang Our Lady, kunwari Our Lady of, kunwari Immaculate Conception, ganyan, ay mga matatalino dyan. Correct. Mga mababait dyan. Mga Yes. Children of Mary. Mga sakristan. Correct. Oo. Kasi ganun ang model ng Catholic school eh. School sa gilid and then the diocese. Correct. Church sa gitna. So kami nun, ganun. Mga saints and Our Ladies kami. And then, siguro dahil nung high school, nagpaiyak ba kayo ng teacher? Nagpaiyak kami ng teacher nung Nagpaiyak second year. Kami, oh my God, second year din kami Nagpaiyak kami. Advisor namin mismo. Oh my God, kami yung teacher namin sa tele, yung technology and livelihood education. Naiyak yung mga, gets ko naman kasi, again, because meron na tayong empathy now, meron tayong empathy now, parang gets ko, isipin mo, ilang bata yung kailangan mong i-manage. Correct. 50 na bata. Hindi madali yun. Kalahati pa bakla. Oo. Diba? Teacher, si ano po kasi. Diba? Ganyan. Nakakaiyak talaga. Gets ko talaga, dear. Oo. Tsaka ano rin, yung pressure din from the teachers kasi syempre, may pressure yan sa head teacher. Correct. May pressure din yan sa principal. Correct. Oo. And I'm sure the advisors,
syempre proud sila na advisor sila. Correct. So meron din silang mga goals na gustong iset for their section. Aha. Na parang, sana sa extracurriculars, active tong mga students ko. Correct. Yung mga ganon. May mga ganon silang goals. So yan ang mga tumitito-tumitita confessions natin right now. Correct. Okay, but of course, maraming salamat sa Bear Brand, The Adult Plus, at talagang ni-remind nyo kami na wala na kami sa kalendaryo. Ni-remind nyo kami na kahit wala na tayo sa kalendaryo, I'm 32 right now, meron pa rin akong reason to take care of my body. Yes. Diba? At ako, honestly, this might be a little too earnest. I honestly believe na the older you get, the more hinog you are to live the best days of your life. And the best days of your life is every weekend. Dahil makakatulog ka ng mahimbing. Correct. And because of that, matutulog na kami. And my learning from this session talaga, revenge puyat. Revenge po yan. I love revenge puyat. Diba, revenge puyat ka, girl. Yung para sa'yo lang. Panoorin mo lahat ng videos ni Tony Correct. Fowler Correct. hanggang alas 5 ng umaga. Mag-binge ka, gano'n. Panoorin mo lahat ng Hamilton. Correct. Lahat ng mga Rent, gano'n. And, diba? Pero matulog ka ng mahimbing sa weekend. Correct. Revenge puyat is the way to go. Yeah. And taurine is the building block of your neurons and protons. It's good for brain. And if you don't have neurons and protons, you are a moron. You're a moron. Yes. Moron 5. More on that on our next episode. Bye!